kulang yung set. Ayan, umilaw na. So yun, nag-stabilize na yung supply. Okay, so nag-on na. Yan, kung makikita nyo, walang human intervention na ginawa natin kanina. So dito guys, i-share ko lang yung ginawa nating setup, using yung solar. Meron tayong charge controller, and meron tayong relay na 12 volts, meron tayong breaker, meron tayong timer, at meron tayong contactor. So papaliwanag ko lang po, ito ay walang human intervention. So iilaw siya kapag mababa na yung voltahe na nanggagaling sa solar panel. So isi-switch ni charge controller, gaya ng MOSFET, kukontak niya yung negative side, para masupplyan ito masupplyan itong ating relay na 12 volts. Dito natin pinadaan naman sa relay yung line 1, line 2 ng kuryente. Ito. Yan. At kapag contact yung normally open ng ating relay, ay dadaan yung kuryente, yung line 1, line 2 papunta dito sa ating relay. So bakit natin nilagyan ng relay? Kasi po, kapag hindi natin nilagyan ng relay, baka magra-rattle yung supply ng ating relay, yung 12 volts na relay, kasi pabago-bago pa yung voltahe niya. Ngayon, ang magkukontrol dito, yung rattle na yon, bago pumasok dito, ay gagawin ni relay, i-delay niya muna yung pag-on. So hanggang mag-stabilize yung pag-cut off ng kuryente galing sa ating solar panel, So kapag after 8 to 10 seconds yung setup natin dito, mag-stabilize na yung supply ng ating 12 volts relay. Ngayon, ang gagawin naman ni relay ay ikukontak yung dalawang linya, yung line 1, line 2, at i-energize, magkakaroon ng kuryente yung holding coil ng ating contactor, yun yung A1, A2. Kapag na-energize yung A1, A2, papalo ngayon itong ating relay, or contactor, doon sa power part, power circuit. So lalagyan niya, ayan na, iilaw na. Ayan, hindi pa, medyo nagra-rattle pa lang. So yan, nagra-rattle. Ayun, iilaw na yan. Ayan, iilaw na, walang human intervention. Ayan. So kulang pa yung supply. Okay, napansin nyo, ayan. Okay. Ayun, yun yung nagiging set natin. De-delay natin ng konti. Kasi hindi pa fully nag-cut off yung ating voltahe galing sa ating solar panel. So kung mapapansin nyo, nagra-rattle pa. Ayan. Yun yung nagiging isa palang problema. Okay? Yan, kung mapapansin nyo. So dapat 10 seconds para ma-stabilize yung supply. So hindi pa rin, So kailangan itaas yung delay ng ating relay hanggang mag-stabilize. Kung mapapansin nyo, nagra-rattle pa. So patay sindi. Yan. So meron pa kasing maliwanag pa ng konti. Okay? Ayan. So ganun po yung nag-work yung ating ginawa na circuit. So kung mapapansin nyo, patay sindi pa siya ngayon. Ayan. Okay. Hanggat pag fully dilim na, yun, mag-stabilize na yung zero, magsi-zero na yon yung supply nang galing sa solar panel, saka naman siya mag-on ng tuloy. So yun, medyo kulang yung set. Ayan, umilaw na. So yun, nag-stabilize na yung
supply. Okay, so ito na, nag-on na. Yan, kung makikita nyo, walang human intervention na ginawa natin kanina. And ito na, nag-on na yung ating sirkito. So siguro dadagdagan na lang yung time delay, no, nito. So 10 seconds, so dapat lalagay natin dito yung minute, 1.5 minute para mag-stabilize or mag-cut off na tuluyan yung supply ng solar panel. Ito, solar panel papunta dito sa ating charge controller. Okay, so ito po yung ginawa natin nga na ang magko-control sa ating mga equipment, appliance, or yung mga canopy lights natin ay itong ating charge controller at saka yung solar panel. Ito po ay hindi fully solarized. Ano po, ang naka-solar lang ay itong baterya, no? Meron tayong baterya doon na kailangan ni relay pagdating ng gabi. Kasi po ang relay natin ay 12 volts, no? Ang ginawa natin, bakit 12 volts? Kasi ang ginamit natin na magko-control yung on and off ay itong charge controller at saka yung solar panel. Kasama na rin yung baterya. So ginamit natin 12 volts relay. Meron tayong timer na 220. Meron tayong contactor na 220. At ang ilaw natin ay 220 rin yan na nakakabit pa rin dito sa Meralco. So ayan yung ginawa natin. So meron tayong napansin na, no, inabangan natin yung pag-on. Napansin natin na medyo kumislap-kislap. So malaking bagay itong timer, para i-delay niya, no? Hindi siya magra-rattle. Kasi po kung wala tong relay o timer pala, ay magra-rattle yan. Trrr, gumagano ng tunog yan. So si contactor on off si contactor, pati yung ilaw natin. Okay, so ganun po yung trabaho ni timer, no? I-delay niya hanggang hindi mag-stabilize yung pagkakat ng kuryente galing sa solar panel. Ayan. So yung ginawa ko na isa na Internet of Things ay gamit naman natin yung smart switch, and nakakabit naman tayo sa internet. Okay, so doon, yan nga, tulad nga ng sabi ko, gumamit tayo ng cellphone, internet. Dito po ay walang internet, basta merong karga yung baterya natin at merong supply ng kuryente, ay mag-on po itong sirkito na to. So hindi siya fully solar kasi kumuha pa rin tayo ng kuryente sa Meralco para pailawin itong bumbilya. So ginawa lang natin solar ay yung pag-charge ng battery na magsusupply dito sa ating 12 volts relay. Na yung relay naman na yan ang magko-control yung ng kuryente papasok dito sa ating relay. Ito. Okay? At ulitin ko ulit, si relay naman, i-delay niya yung pagpasok ng kuryente kay contactor. Yan. So si contactor yan, pag na-energize natin, mag-on, magko-contact yung dalawang linya na yan palabas naman, no? Yung blue to blue, white to white, yung line 1, line 2, para mabuo yung circuit ng ating ilaw. Ayan. So hanggang dito na lamang po muli, no? Abangan pa yung mga ginagawa natin about innovation, no? Pinagsama natin yung electronics at saka electrical. So abangan pa yung mga susunod kong mga video, yung mga innovations na ginagawa natin from solar, tulad nito, maliit na setup na solar. Pwede rin yung automation, meron din tayong setup na automation, and yung Internet of Things. So gagamitan yan natin ng mga contactor relays para ma-maximize natin yung pangangailangan natin, no, sa load. Ibig sabihin yung mga ikakabit natin dito na malalaking loads ay kakayanin ng contactors. Kaya gumamit tayo ng contactors, hindi relay.
Alright, so hanggang dito na lamang po muli ang aking video